Presidential spokesperson Harry Roque on Monday said Ranyada may still cover his briefings. However, as the issue developed, Palace officials clarified that Ranyada and her fellow Rappler reporters are banned from covering all briefings and events in Malacanang. Malinis? Yung poong nasa rehas niya, malinis? Oh, hindi. You are lying! Come again, sir? You are lying! Isa po sa mga mamimiss ko sa Malacanang press corps ay si Eden Santos. Alam niyo naman mga kababayan, si Eden Santos magbibigay ligaya sa ating buhay tuwing Malacanang press corps. Oo. At isang malaking kawalan sa Malacanang press corps, ang pagkawala ni Miss Eden Santos. Oo. Pero kasalanan niya to si Eden Santos po ay tinanggal sa Malacanang press corps, guys. Oo. Mamimiss ko siya, promise. Mamimiss ko si Eden Santos. Kasi wala na magpapasaya sa mga press briefing ni Claire. Mawawala yung DDS mindset sa Malacanang press briefing. Di ba? Ano, pwede ko ba umapila para kay Madam Eden? Pwede po ba ako umapila para kay Madam Eden? Okay lang po ba? Ako na po, sagot ko na po. Balatan nyo na sa akin si Ma'am Eden. Kasi po, alam nyo kung ba't mahalaga po si Ma'am Eden sa Malacanang press corps? Kasi si Ma'am Eden Santos po, mga kababayan. Siya ho ang representante ng DDS mindset sa Malacanang press corps. Oo. Siya ho ang representante nun Paano na ngayon yan? Wala nang representante ang mga DDS. Di ba, Ma'am Eden? Oo. Pwede po ba? Pwede po ba ako makiusap? Oo, Ma'am Yusek Claire, tawagan kita mamaya. Tawagan. Pwede po ba ako makiusap para kay Yusek, para kay Ma'am Eden? Oo, pwede po ba? Alam nyo kasi mga babayan, kung wala si Ma'am Eden Santos ng Net25 sa Malacanang press corps, sino na lang ang maghahatid ng mga katangahan ng DDS sa Malacanang? Di ba? Sino na lang ang maghahatid ng mga out of this world conspiracy theories ng mga DDS sa Malacanang press corps? Di ba? Sino na lang ang maghahatid kay Yusek Claire Castro ng mga kabobohan ng mga DDS? Wala na, guys. Wala na. Oo. Nakakalungkot. Nabawasan ang representante ng DDS sa Malacanang press corps. Paano tayo ma-update sa kabobohan ng mga DDS, guys? Paano na lang? Kailangan ibalik. Kailangan ibalik si Ma'am Eden Santos. Ibalik si Ma'am Eden. Kasalanan din kasi ni Ma'am Eden to Kasalanan mo rin to, Ma'am Eden. You brought this upon yourself. Oo, yan yung balita kanina. Fresh na fresh pa to. 1 hour ago lang to, guys. Oo. Ayan. Eden Santos ng Net25, pinatatanggal ng PCO sa Malacanang beat. Ay, nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office sa pamunuan ng Net25 upang hilingin na tanggalin at palitan ang Malacanang beat reporter na si Eden Santos. Nakakalungkot naman to. Wala na tayong laruan, guys. Sa liham na may petsang June 27, 2025, lumabag daw sa coverage protocol si Santos nang lapitan umano nito si Pangulong Bongbong Marcos sa isang event sa Capas, Tarlac noong June 25. Ayan na nga ba? Ito na yun Ito yung sulat.
Oh, ito yung sulat. Ayan, oh. Presidential Communications Office, Paul Padua, News Chief, greetings from Malacanang. Oh, yeah. Ito yung sulat. Ito yung actual na sulat, ha. We hope that this letter reaches you in good faith, in good health, and in even better disposition. June 25, 2025. President Ferdinand Bongbong Marcos led the destruction of billions of pesos worth of illegal drugs at the Clean Leaf International Corporation facility in Capas, Tarlac. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter, Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated Media Advisory MA 25109. Merong footnote. Pero hindi ko alam kung ano yung... hindi nila inattach yung dokumento eh. So, I don't know. Or hindi pinost yung dokumento. In approaching the president directly, not once but twice. Oy, my goodness. Even if there was already an assigned place for reporters and cameramen in the venue, strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Ayan ang hindi pa kasi ginawa mo na nga once. 'Di ba? Inulit mo pa. Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. 'Di ba? Palagi na lang ulit-ulit eh. Magpaliwanag ka, Eden Santos. Paliwanag ka. May video ba? Hinahanap ko yung video kanina pa, hindi ko makita. May video ba nun? Alam nyo kasi mga kababayan, sa lahat po yan ng event ng Pangulo, lahat ito wala akong exemption. May mga designated places lahat ng tao. May designated place para sa mga guests, may designated place para sa media, may designated place for everyone practically. Bakit ho? Ito kasi mga kababayan ay para sa seguridad ng Pangulo. Lalo na may death threat sa kanya ang pangalawang Pangulo. Di ba? For security purposes yan. Kailangan mo maging secure ang ating Pangulo. Lalo na nang mayroon ng death threat sa kanya, ulitin ko talaga yan. Lalo na may death threat ang pangalawang Pangulo laban sa kanya. At alam naman natin mga babayan na ang pamilyang Duterte mamamatay tao. So dapat secure ang ating Pangulo, guys. So may designated lugar talaga para sa lahat. Designated lugar. Shala. May designated location or designated place lahat para secure. Ngayon mga babayan, dito sa event itong June 25, ito yung nagsunog ng drugs sa Capas. Tinapik. Tinapik yung presidente. Hindi ko pa nakikita yung video eh. Correct, talaga. Pasen nga, na-curious tuloy ako. Okay. Ito, ayan oh. Ayan siya oh. Ayan oh. Huli ka balbon o breach of protocol nga. Ito na. Ito yun ha. Ito yun. Yan. Yan andun yung mga press. Ayun yung location. Ayun Ayun siya oh. Uy, grabe siya. Hindi lang pala siya, marami sila. Ay, oo nga. Breach of protocol nga. Lumapit siya. Inawat, pinigilan siya ng security, Grabe naman to si Ma'am Eden. Oo nga, violation nga to. Yung security, Ito yung security niya, yung sundalo. Ayan, close in security. Hinarangan, Kasi palapit na si Eden. Ayun, Ay, grabe. Matatanggal ka nga. Binabawi ko na po. Tanggalin na si Eden. Inarangan siya ng security, Tapos, ayun, naglakad pa sa tabi. Ay, grabe siya. Naglakad pa sa tabi, tigas ng ulo, tinapik ulit, ayun, tinapik na security,
Ayan, oh, tinapik pa siya ng isang security, oh. Ayan, oh. Oh. Oh, ma'am, tabi, tabi, tabi. Oh, di ba? Grabe. Ito yung hinahanap ko kanina pa, hindi ko makita. So, simula dito, sumunod pa kasi. Naglakad pa sa tabi ng Pangulo. Ayan siya, oh, ayan, oh, ayan siya. Oh, ayan, ha? Ayan siya, oh, ayan, oh, ayan. Ayan. Oh. Oh, dito, oh, yan na. Lalapit na sa press. Hop, hinarang. Hinarang siya. Buti hindi siya sinapladuhan ni Presidente, no? Mabait din si Presidente, no? Hindi siya sinapladuhan. Hmm. Hindi, kinausap pa siya. Oh, tapos, tuloy. Oh, yan, pak, oh. Tumabi pa. Tumabi pa, lola mo. Naglakad sa tabi. O, hindi man lang naglakad sa likuran. Ay, intindi mo, boy. Breach of protocol nga. Ayan, oh. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Oh, nasan yung certain distance, madam? Ayan, oh. Asan yung certain distance dito? Oh, ayan, oh. Ito yung presidente. Ito si Eden Santos. Ayan, tinuturo pa niya kung saan pupunta si presidente. Sir, dito po kayo, sir. Ayan, oh. My goodness. Katawa ka naman, madam. Ayan, oh, tabi pa sila. Naglalakad. Ayan po, oh, bumulong po. Bumulong pa siya. Ayan, oh, bumulong po. Tapos, naglakad pa sa tabi. Oh, close kayo, te. Ayan, oh. Hinabol siya ng security, oh. Oh. Ayan, lumapit po, oh. Tapik, tapik, tapik. Oh, yun. Tabi, tabi, te. Tabi, te. Oh, yun. Tama. It is what it is. Wala tayong magagawa. Yun na talaga yun, guys. Oh, yun na talaga yun. Oo. Tapos, pasahin natin ito pangalawa. While we recognize the zeal and even the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. These rules do not apply to the media covering the president, but to all. Sa lahat daw. So, palitan daw si Eden Santos. Ngayon, mga kababayan, syempre, hindi natin mapipigilan magre-react dito ang mga DDS. Oh, syempre kasi favorite nila si Eden Santos. Oo. Di ba nga si Eden Santos nga ang tawag dito, ang utak. Oo, siya yung boses ng mga DDS sa Malacanang press corps kasi. Oo. So magagalit yan. Unahan ko na, mga kababayan. Unahan ko na ho ang sasabihin ng mga DDS. Malamang sa malamang ang sasabihin ng mga DDS, ay, ano yan, violation yan ng freedom of speech. Tingnan yung ginagawa ni Marcos, ayaw niya magpa-interview kasi pag in-interview siya ni Eden Santos, napapahiya siya, bla 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 bla. Yun lang yan, napahiya lang si Bongbong Marcos. Yan, bangag kasi bangag, ay yan, political drug test. Ulit-ulit. Paulit-ulit. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Political drug test. Ayun. Baka kasi nang isipin. Unahan ko na ho kayo, mga DDS. Kung magbabato ho kayo ng ganyang putik kay President Bongbong Marcos, dapat yung poon na sa rehas nyo, malinis. Ulitin natin, ha? Kung sasabihin nyo na si President Bongbong Marcos ay nilimitahan ang freedom of expression at freedom of information ng press, ay dapat malinis din. Dapat malinis din ang Rodrigo Duterte, ang kanilang poong nasa rehas. Dapat malinis din si Rodrigo Duterte sa katulad na akusasyon. Ang tanong, malinis ba? Balik tanaw ho tayo, mga kababayan. Ito na lang. Rappler reporter now banned from the entire Malacanang complex. Ano? Sagot. Mga kababayan, hindi lang. Buti pa nga dito kay PBBM, ang nangyari, isang reporter lang ang pinaban o pinapalitan ang reporter. Hindi binan ang buong network. Dito kay Krappler, hindi lang si Pierre Añada ang tinanggal.
lahat ng Rappler reporters binan sa Malacanang. Ayan, ito. Presidential spokesperson Harry Roque on Monday said Raniada may still cover his briefings. However, as the issue developed, Palace officials clarified that Raniada and her fellow Rappler reporters are banned from covering all briefings and events in Malacanang. Malinis? Yung poong nasa rehas niya, malinis? Oh, hindi. Come again, sir. You're lying!